before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Turano, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Turano, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong itinuha, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo akong iya, na ako matatakong kanino. Ikaw akong ginigugma, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo ang giya, niini kinabuhi. Adonai Elohai Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simahon, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo mao'y giya, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong lupuan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Walay laing gawas kanimo, ikaw lang, o ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, good evening, no? Tuloy po tayo dun sa pinag-aralan natin nung last day within pinag-uusapan po natin yung rules of the mitzvah. Kasi hindi naman po pwede na gagawa tayo ng isang bagay, halimbawa susunod tayo dun sa isang mitzvah. Kaya mitzvah actually commandments. So utos po ito, sa Hebrew term po is mitzvah. So hindi po pwede na gagawa tayo dun sa isang utos, ma-positive man to o ma-negative, na wala tayong susundin na rulings. So as always po, sa lahat ng mga bagay may rulings po yan. Gaya ng mga sinasabi ko sa inyo na mga ilang araw na po nung nakakaraan.
na kahit na sa pagsuot ng sapatos, meron po yan siyang tamang paraan, o paglakad, meron yan siyang tamang paraan. So, yun nga, iisa-isahin natin to from performing mitzvot. Alam naman natin yung mitzvot is the kabuuan po yan ng 7 laws. No, wherein yung 7 laws is marami yung details. So, ibig sabihin po niyan na kapag sumunod tayo dun sa mitzvot, sa 7 laws with the details is kailangan po nating kailangan po nating sundin kung ano yung tamang paraan. Kasi lahat ng bagay may paraan. So, being ahead is kailangan po natin na kailangan po nating magkaroon ng tamang paraan paano susundin yung 7 laws, paano ang paraan ang paggawa ng good deeds, at ang tamang paraan sa pagbibigay ng tsidaka. Kasi yung tatlong yan lang talaga ang pinakamahalaga, no, lalo na kapag nasa plain no-ahide po tayo. Kasi marami, alam naman natin no, na maraming no-ahide, wherein yung mga teaching nila is Judaism. Not actually Judaism, but Jewish. Jewish po. Kasi no-ahide po is actually also Judaism. No? So, kailangan alam po natin yung kung paano yung paraan, ano yung Judaism, ano yung Jewishness. Hindi ibig sabihin na convert to Judaism is meaning convert na to Jewishness. Hindi po yan. Kasi nung unang araw pa, wala pang Jewish, andyan na yung conversion to Judaism. Nung nagkaroon na ng Jewishness, nagkaroon ng Nation of the Jewish, meron ng mga sumasali doon sa kanila to become a Jewish nation. Yun po ang conversion to become Jewish. Hindi po ibig sabihin na Judaism ka, automatic Jewish ka na. Hindi po. Kailangan maintindihan po yan ng marami, no? Resulta po yan ng mga kamangmangan. Resulta po yan ng kamangmangan sa pag-aaral, hindi nag-iisip. So yan po yung dyan. Na when we say Judaism, it means you can become a Judaism without converting to Jewishness, without joining the Jewish nation. At tayo po yun. No, tayo po yung Judaism na hindi kailangan mag-convert to Jewish nation. So, ang kailangan lang natin gawin, magkaroon tayo na pagtupad doon sa 7 laws, magkaroon tayo ng maraming good deeds at maraming tsidaka. At dyan sa 7 laws na yan, may mga paraan yan. O kaya nga pinag-uusapan natin kung ano ang tamang ruling sa pagtupad ng 7 laws. Meron ding tamang pagtupad doon sa paggawa ng isang good deeds. Meron ding tamang rulings kung paano magbigay ng tsidaka. Kaya hopefully na kuha po natin, na naintindihan po natin na ganun yan siya. Dito na po tayo sa topic na paano ba natin gagawin yung isang mitzvah, yung isang 7 laws, o paano natin siya gagawin. So magagawa po natin siya, na pag-usapan na po natin yung iba. Nasa panglima na po tayo, no, one should perform mitzvot. Ang tao ay kailangan gumawa ng isang utos sa paraan na pinakamaganda na kaya niya. One should perform mitzvot in the most beautiful way he can. So, ganun po, no? Kailangan maayos yung pagkagawa talaga ng mitzvot. Kung saan, halimbawa, kapag gumawa ka ng mitzvot, halimbawa, pagpalagay natin mitzvot ng rulings ng paggawa ng mitzvot is halimbawa, idolatry, huwag magsamba ng ibang gods, maliban lang sa God of Israel. Kailangan in all the strength, no? At saka sa pinakamagandang paraan talaga na kaya. Okay. Halimbawa, nakadaan ng isang rebulto na alam mo matatamaan ka ng anino niya, then kailangan mong umiwas. Kasi contamination yan Kaya nga sa panahon ng Israel, kung saan napalibutan sila ng Midian at ng Moabite. Kung naalala natin na nagtinda sila ni Balaam at saka ni
balak doon sa labas, pinagtinda nila yung mga matatanda, andun po yung idolatry na hindi nila alam, yung despicable, o yung hindi alam kung nakakasira ba sa kanila yung idol na yan. O, yung mga ganun po na klase na idol, kagaya ng mga idol ngayon, na akala natin wala lang kasi hindi sinasamba. Kasi ang nakakasira talaga, na direct talaga na nakikita mo na hindi tama is yung sinasamba. Halimbawa, si Buddha, si Buddha, yung mga larawan nila Astaroth, o yung mga larawan na nung araw na sinasamba, na pinangalanan talaga na idol. So yun yung alam nila, hindi nila alam na maraming idol na pwedeng matawag natin na idolatry, although hindi mo actual talaga sinerve. O kagaya ng ginagawa ng Katoliko, kung saan andun nagkakaroon sila ng pagluhod o pagbibigay ng offering doon sa mga idol nila, sinasamba nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng awit, ng kanta. So napakaraming paraan po na naging dahilan kung bakit ang Israel was punished by God and resulted the death of 24,000. O kung maalala po natin yan, 24,000 ang namatay dahil doon sa samba nila sa God na hindi nila alam na nakasamba pala sila. Mas mahigit pa sa dami ng namatay during the worshiping of the golden calf. Mas marami pa. Kasi ang patay sa panahon na nagsamba sila ng golden calf, yung gintong baka, nasa 3,000 lang from morning to sunset. 3,000 lang ang patay. Pero hindi yan lang kasi marami yan. Pero kung itatabi natin yan doon sa panahon kung saan namatay ang karamihan sa mga Jewish, particularly doon kay Simeon at sa ibang mga umabot talaga ng 24,000. Ganun kadami. Ilang beses na nagkaroon ng yung kasalanan na yon, dahil yon sa hindi nila inayos yung pagsamba kay God. So dito one should perform every mitzvot with all his strength. Masyado kasing naging pabaya ang mga Jewish nung araw wherein sa panahon na yun is hindi pa sila Jewish nation. Jewish nation na sila kasi andun na sila sa panahon kung saan andun na sila sa wilderness. Makita natin ba na naging pabaya sila kasi hindi sila naging seryoso. Pag sinabing do not worship idol, kailangan with all your strength talaga na makita mo yan siya. Pag makita mo na pwede ba yan o hindi, kailan magiging hindi pwede, kailan maging pwede, dapat alam natin yan. At ilang beses na po natin na pag-aralan yan. Halimbawa, half body. If the statue or the image is in the form of half body, kahit na nasa 3-dimensional siya or 4-dimensional, as long as it is not worship, hindi siya ni worship, tapos half body pa, kahit na 4-dimensional, then it is allowed. Pero kapag half body siya, 4-dimensional, sinasamba pa ng mga tao, then bawal pa din siya. Kapag nakuha yan Pero kapag yung statue or statua or yung images is full body, regardless kung sinasamba siya o hindi ka talaga pwede doon magkaroon ng benefits. Kasi considered siya as an idol, kahit na hindi siya sinasamba. Yun ang nangyari doon sa Israel kasi hindi common ang nakalagay doon So akala nila pwede lang sila tabi, kahit natamaan silang anino, hindi nila kilala kung anong idol yun Yun pala kahit na anino lang, matamaan sila ng anino, wala na. Doon sila nagkasira-sira na sa panahon na inuwi nila yung mga babae nila. Kasi yung babae kasi ang rason kung bakit ang Israel is doon nag-inuman. Kasi nga ang Israel
during that time is nakalabas sila sa camp. So paglabas nila dun sa camp, ang nangyari sa kanila bilisan na sila ng kung ano-ano dun sa labas ng camp ng Amorite at saka Moabite. Ang problema, medyo namahalan sila. Sinabi naman ng mga tindira dun sa labas na meron dito sa loob, mura. Pumasok sila sa loob kung saan may mga malalaking idol dun sa loob. And yet, hindi nila kilala kung anong idol yan. Pero pag kilala nila yung idol nila na sinasamba talaga, kagaya ni Astaroth, kagaya nila ni yung mga idol nung araw, hindi talaga sila pwedeng lumapit kasi bawal yan siya. Makaamoy man lang, makarinig man lang ng mga music, maka-benefit man lang sa pamamagitan ng pagsasabi, uy, ang ganda. So kaya hindi talaga sila pwedeng lumapit. Okay, Jenny Uyanggurin, nasa ospital daw siya kasi nasagasaan daw yung paa niya ng toy car. Yung toy car is actually dun sa paa niya dumaan. Tapos ang driver ng toy car doon sa Australia is actually lasing ang nag-drive. So ayun, napunta siya sa ospital, medyo nabali yung ilang buto ng paa niya. So, Sister Rifo Shilama, hopefully, gumaling ka po, no? Gumaling ka po. Stay lang in the hospital kasi yung talaga nakakabuti po. Okay, so continue lang tayo sa pag-aaral ng Turasis. Even though medyo may kayo, no? May nararamdaman hindi maganda. Okay, yun nga, no? Sa pag-aaral po natin ng rulings kung paano gagampanan yung isang mitzvah, kailangan po yung stricto po tayo doon sa pagganap. Pag sinabing do not worship, do not own, kailangan nakaano po tayo, alam po natin kung ano yan. Alam natin kung kailan tayo hindi pwede, alam natin kung kailan tayo pwede, alam natin kung ano diferensya ng pwede at hindi pwede ng Jewish, alam din natin ang pwede at hindi pwede ng Noahide. Okay, hopefully you are enough, no? Learned enough. No, kasi ang daming beses na po natin 'to napag-aralan. Kung paano natin siya kung paano natin siya iintindihin, why most Jewish people cannot nullify an idol. Bakit hindi nila mapawalang bisa yung idol na nasa kanila while Noahide can able? Gusto man nilang ibigay yan dun sa mga Noahide or dun sa ibang tao yung idol nila, pero hindi pwede because they cannot nullify their idol. So, may bibigay lang nila ito if it is nullified by a Gentile. With the permission, of course, of the Jewish. Kasi you cannot nullify, a Gentile cannot nullify an idol if there is no permission with the owner. So, yun nga, no? Hopefully na intindihan po natin na ganun pala. So, kailangan mag-perform tayo ng mitzvot, utos, sa buo po nating lakas, sa buong kakayahan, sa pinakamahusay natin na paraan. Sa kahit aling mitzvot dyan, may it be positive or negative, kailangan na i-perform natin ang utos na yan sa lahat ng lakas natin, sa lahat ng resources natin, at sa pinakamagandang paraan. Hopefully, naintindihan ninyo, no? Kaya napaka-importante talaga ng pag-aaral doon sa Jewish view at sa Noahide view. Kailangan maintindihan talaga yan siya lahat. So, yun nga, no? One should perform mitzvot in the most beautiful way he can. So, one of the example, no, halimbawa, one of the offshoot of this mitzvot was actually he should always pick the best and choicest object available to perform the mitzvot. Ano po ibig sabihin yan? Kasi naandun sa utos in the most beautiful way he can. So sa pinakamaganda. So kung alin ang pinakamagandang paraan, halimbawa,
may utos na kasi itong utos na to kalimitan kapag sinabing he should always pick the best of choices, ito po is patungkol po dun sa mga do's. Di ba may dalawang klase ng utos, don'ts at do's. Yung don'ts is yung hindi, wag. Yung do's gawin mo. Halimbawa yung utos, yung mitzvot na yung utos na kailangan makibagay ka sa mga kapitbahay mo. So kung ano ang pinakamagandang paraan para magkaroon ng magandang relasyon doon sa ibang tao, kailangan siyang gawin. Yung doon sa mga don'ts, yung ayaw or wag. So kailangan hanapan ng paraan kung ano kaya pinakamagandang paraan para wag nating magawa itong mga bagay na to. So dapat naka-apply talaga yan siya doon sa paggawa ng mitzvot. Dapat naka-apply talaga yan siya. Kasi kung gagawa lang tayo ng isang mitzvot without knowing the rules of the mitzvot, according to sages, that you are insulting the mitzvot. Okay? So, hindi po ito basta-basta kasi pinag-aaralan ng mga ibang Noahide eh. Hindi po ito pinag-aaralan nila basta-basta kasi sila, kalimitan sa kanila is ano lang kung ano ginagawa ng Jewish, sila gusto din may gawin. Parang sunod lang ng sunod ba? Walang sariling identity. Kaya nga, walang sariling identity. Sunod ng sunod lang. Yes, andun na kailangan tayong matuto, pero hindi ibig sabihin na pag may ginagawa sila, igagawin din natin. Or maski man lang na mataon dun sa panahon nila, na iiba man ang ginagawa, pero kailangan mataon dun sa ginagawa nila. Hindi po kailangan yun. Kasi wala pa yung mga celebration na yan, is andyan na ang Noahide, andyan na yung mga details ng mga Noahide. Kailangan din nating maintindihan bakit nila ginagawa yun, para alam natin kung pwede ba sa atin o hindi. Para alam natin kung pwede ba sa atin o hindi. Kasi pag wala talaga tayong alam, di wow, kawawa. Kawawa po tayo. Sunod lang tayo na sunod ng sinasabi ng mga leaders. And yet, Jewish na palang tinuturo. Patay kang bata ka. Ibig sabihin, hindi ka puno Noahide. You are candidate to convert. Candidate trying to become a candidate but not yet a candidate. Ayan po ang sitwasyon po nila. Mga Noahide na nagtuturo ng about Jewishness, because from the start they wanted to join the Jewish people. Kaya hindi natin maalis talaga sa kanila bakit sunod sila ng sunod, because they are obsessed to become Jewish. Obsessed po sila. Kaya makikita ng Jew kahit circular, wala, kandarapa. Kasi mga obsessed. Puli na ako po, no? Tayo naman, hindi tayo obsessed. Nakikinig din tayo, kaya lang pinag-iisipan natin kasi minsan yung mga rabbi nagsasalita na hindi para sa atin. Nagsasalita ng mga Jewish na bagay, in which lalo na yung mga rabbi na nagsasalita sa YouTube tapos pinupulot lang ng mga kasama natin, pinapakinggan, akala ba nila kasama nila doon sa sinasabihan ng rabbi. Kawawa. Jason Benoit, yan yung black book ng YPS, kaya hindi natin ginagamit. We play safe talaga. Yes, correct. Jason Benoit from Mandawi, Cebu. That's why nung panahon na nagkaroon tayo ng black book, ano din kasi yan eh. Siyempre, nag-aaral ako ng YPS, and yet the rabbi said, Emmanuel, you can teach. While learning the lessons of YPS, you can also teach. Akala ko, din eh, okay na eh. Kaya yung pag-aaral, nung nag-aaral ako sa YPS, with the permission yun ng mentor natin eh. Bago ako pumasok talaga dun sa YPS, nagpaalam na ako sa mentor kay Director Michael Schulman. Nagpaalam ako sa kanya, Rabbi, this group was inviting me to study and some for free. So sabi ko,
And our mentor was actually permitted me so that my knowledge can increase. Sabi niya, so that your knowledge will can increase. Sabi ng mentor. So, nung natapos na, graduate na ako, nakapasa na ako dun sa exam, nag-graduate na ako dun sa course na yon ng YPS, pinoward ko dun sa mentor. Dun siya may sinabi, oh, this is, there is portion in this book na may part na parang may pagka creating another religion. So hindi nga ako nagkamali dahil yun din po ang issue ng mga ibang Nokay doon sa ibang bansa. So I prefer to put it down, no? Ginawa ko tinabi ko na lang siya as a remembrance na nag-aral ako doon sa YPS, pero hindi ko na talaga pinagamit. So yung mga kapatirano na gustong-gusto yung black book, alam ko kasi marami dyan, lalong-lalo na sa Zamboanga, o na gustong gamitin ang black book. Kaya lang medyo siguro hindi sila kasi nga kailangan kasi din nila magpaalam sa kuha. O kailangan nila magpaalam. And yet, hindi naman ako pumapayag na gamitin yung YPS because you are not member of the YPS. O nakapag-aral lang ako doon, pero kayo hindi po tayo member doon. Kakaya naman doon sa mentorship natin. O, na andun tayo sa mentorship sa ASNOC International, and yet yung sinusunod natin YPS. Tama yung decision ko nung makita ko na meron pala siyang pending na na issue na under siya ng medyo may pagka. So habang hindi tayo sigurado, wag nating gawin. Kailangan nating maging play safe. Kung tama siya, din so be it, sundin natin. Pero kung mali siya, huwag din natin muna, baka mali. So hanggat walang final na decision, if tama ba yan o mali, then kailangan wag muna natin gawin. Anyway, hindi naman tayo magkakasala kung hindi natin gawin. Kung gawin natin, hindi tayo magkakasala kung tama. Pero kung paano kung mali, patay tayo. Sino na naman sisisihin? Ako na naman. So yung mga tao, particularly in Zamboanga, may mga iilan dyan na gustong-gustong gamitin ang black book. Pero ko talaga sa inyo na wag. Neil Benoak, ang rabay namo sa una sa YPS, si Rabay Pisiltud. Lang yan siya, nahuli na yan siya. May rabay, my teacher in YPS was the original rabbi in YPS, that is Rabbi Cain Blumenthal. So siya yung original first rabbi talaga na nagkaroon ng, tsaka yung black book is kanya yan, siya ang author niyan. So sumunod na lang sila, bali pinorward na lang kasi property yun ng YPS. Okay, kaila ko tungkol sa mga issue na dumating. So nakilala ko yan, pero siya, natural, hindi ako kilala. Pero Rabbi Cain Blumenthal personally know me. We have conversation, discussion dun sa email po namin. Nagkaroon kami ng maraming discussion yan. And in fact, kung gugustuhin kong sumulat sa kanya, pwede, syempre. Kaya lang hininto ko na din talaga kasi nga hindi tayo under doon. Nag-aral lang ako doon. Pero hindi po tayo under doon. Ano po yung black book? Okay, yung black book po is yung prayer or prayer ng YPS na kinumpile ko. Hindi, not actually compile, kundi compiled na siya. Gawa na siya. Pero kaya lang pinirent ko. And in fact, some people or many people here in the group donated money to print the book. So wala naman tayong magagawa kasi part yun ng learning natin, yung kailangan talaga nating dumaan doon sa medyo risky na daan.
Buti na lang, hindi ako naging matigas, no, ang ulo. Kasi yung iba, kung Muraba yung nagsabi, paglalaban talaga yan, natutuo yan. So, ilibing na lang yung black book. Okay, actually, pwede po. So, kung hindi naman din natin, kasi nandun yung mga prayer Although, hindi natin ginagamit kasi nga, pero portion yun ng mga Jewish prayer So, kung hindi na natin, mas mabuti kung hindi na natin magamit, then mas maigi na ilibing na lang natin, isama na lang natin sa paglibing. Okay, Jason Benoak from Mandawi, mas mabuti siguro kasi it can create faction sa loob. Kaya nga yung mga gumagamit, no, lalo na yung mga luma na naandito, no, yung mga noon pa. Okay, watch out be watch out. Kapag nakita ko kayo talaga na na gumagamit niyan, mapag-uusapan talaga natin yan. Kasi matagal na din ako nag-warning sa inyo na huwag gamitin yan kasi may issue yan. Kung may issue yan, then please safe tayo. Huwag muna tayong gumamit kasi nga hindi tayo sigurado kung tama ba o mali. Kung tama, then we'll good. Sundin natin. That's the time na pwede natin sundin. Pero habang hindi tayo sigurado, wag. Kasi paano naman kung mali? Kasi mas maraming nagsabi na creating another religion yan. O di safe tayo, doon tayo sa gitna. Para walang mahay. And then, may naman tayo galing doon sa Asnok International. May sariling sidor tayo, then yun ang gamitin natin. Okay? So, one should perform the mitzvot at the earliest time possible. Dito po yung kasi ang problema kasi sa ating mga Pilipino, mahilig tayo doon sa manyana habit. Kung alala po ninyo, kahit minsan dumaan tayo doon sa maya na. Yung pwede namang gawin ngayon, bakit maya na? Pagka maya na, hindi na natuloy, wala. So, kaya nga sabi ng mga sages, sabi ng mga righteous person, run to do the mitzvah. Kailangan kapag gumawa ka ng isang utos, tumakbo ka. Yang madaliin mo ba, dapat wala sa'yo kapag gumagawa ka ng mitzvah, wag mong ipagpaliban. Hindi pwede maya na, pagod pa ako. Hindi yan siya pwede. Kasi kakamaya mo, wala na. Maabutan ka na lang ng hindi na tamang oras, ayun. So kung ano pwede gawin ngayon, kung may mitzvah, gawin na ngayon. Because maybe later on, another mitzvah will come. So, what we can do today, do today. Because tomorrow is another day. Hindi yung puro maya. Tapos, pag maabutan na ng oras, wala nang gana. So, sino kawawa? Hindi ka makakagawa ng isang mitzvah. Kaya hindi ka makagawa ng isang mitzvah. Jigs Benoak, play safe po talaga sa atin kay Jason Benoak. Kaya nga hanggat walang desisyon dyan, hanggat disputable yan, hanggat reputable yan, better not to partake those prayers. Pero kung pagdating ng araw, mag-declare yung Sanhedrin, mag-declare yung mga Jewish na this is good for Noahide, magkaisa silang lahat na okay to, then that's the time na pwede natin gawin yan. Wala na tayong problema, dyan na yan. Pero kung paano kung hindi pala, totoo palang creating another religion, because most of the prayer there was actually for Jewish. Problema pa tayo. Kaya medyo po tayo, kung hindi tayo sigurado, then lagay lang natin sa tabi, diyan ka muna, stay put ka lang dyan. Okay, hopefully nakuha po ninyo, no? Dapat maintindihan po natin yan. So, kapag ka ngayon yung araw sa paggawa ng utos, it should be performed right away. Gagawin po siya in the morning. So, kapag ka araw, halimbawa sa araw, may nakita ka, pwede akong tumulong. Pwede kong gawin to. Kasi sabi sa mitzvah, basagin ko daw yung idol. Huwag ka magpahapon.
kailangan umaga mo gawin. Kasi yung umaga, ibig sabihin, you are running to do the mitzvah. You are running, bali nagmamadali ka na magawa yung mitzvah. Bakit ka nagmamadali? Because tomorrow is another day. And maybe later on, maya may dumating na namang another mitzvah, then mas marami kang magagawa. Yun ang purpose doon, bakit kailangang madaliin. Halimbawa, pag-usapan natin yung good deeds. Visit the sick. Tapos pag sinabi natin, ay, mamaya na lang, maaga pa. Pagdating ng tanghali, ayun, nakatulog. Kinapunan, ay, alanganin na sa oras. Wala na. Wala ka mitzvah na nagawa sa buong araw. So, sayang lang yung oras mo. Kailangan mong gumawa, ay, may mitzvah, kailangan ko bisitahin yon. So, make sure na umaga to emphasize that you are running to do the mitzvah. Intindihan po natin. Yung umaga ginagawa kasi to emphasize na we are running to do the mitzvah. Pagtanghali na, andyan na, ay, init na, mamaya na lang. Mga alas 3 banda, umabot na alas 3, hindi pa rin. Alas 5, ay, bukas na lang ulit. Paano kung may ibang dumaan na mitzvah? Kailangan po natin kasi gumawa ng mga mitzvah. Yung mga utos na nasa 7 laws, nandoon sa mga details, kailangan gawin natin. Yung hindi natin pwedeng gawin, wag natin gawin. Kasama din yan doon sa kailangan i-perform natin right away. Pag wag, ay hindi pwede kasi so, you are doing the right thing. Pag sinabing hindi ko gagawin yan, hindi. Gagawin mo to, then kailangan magmadali ka, kailangan umaga mo gawin. Kasi baka maya may another mitzvah. Baka mamaya, maya mo, ayun, naabutan ng hapon, another day bukas. Sayang yung sayang yung mo dun. Okay, Ling Ubagores, mayong gabi, Brother Yoyong, o sa tanan. Okay? Grace Moore from Canada. Even moving one's child from Catholic school to public school is an immediate action. No need to delay it. Hirap kaya? Yes! Especially when, gusto nating matuto yung mga anak natin. Yung gusto talaga natin ma-educate siya ng maayos. So, we prefer to go to doon sa school na maayos, private school, Catholic school. And yet, tinuturuan na paano magdasal. Patay tayo dyan, sayang yung natin dyan, pagturo sa mga bata. So, dapat, natin, immediate, ayoko dyan. Ako nagtuturo ng turo, tapos yung anak ko tinuturuan ng turo ng hindi tamang gan. Anak ko yan? Nailipat ko, bahala na public. Pag public naman, depende na yun sa bata. Depende sa parent yan, paano nila i-guide. Ganun lang yun. Dami din kaya nakapag-aral sa private na tanda adik. Same way dun sa public. Hindi pareho lang. Yes, maganda ang turo. Pero hindi naman lahat maganda turo, umasenso. Marami naman din sa public, hindi maganda ang turo, pero umasenso. Philip Panuman, from Luzon, from Cavite ba ata siya. Meron po bang si Dordin ang Noakay Aki? Kung meron pa, paano ako maka-order? Actually, meron po tayo soft copy. Sa ngayon po, hindi na po kami nagpapaprint. Hindi na po. Soft copy lang po binibigay ko talaga. So, kung gusto nyo magkaroon, actually, for sale po to doon sa online. Hindi ko lang alam kung available pa ngayon, pero nasa online. In fact, andun yung pangalan ko sa book na yun, sa prayer book, under Asnoak. Community prayer ata, pangalan nun. So, andun yung pangalan ko, and may share ako doon, kaya lang hindi ko tinanggap sa sales po noon. May share po ako, kaya lang hindi ko tinanggap dahil nga sa mas pinili ko na mapunta yung share na yon
doon sa ASNOC International. Kasi mas nakakatulong yun doon sa kanila kasi sila yung nagpiprenta. Nagpiprint. So, ayun, hindi ko alam kung hanggang ngayon may stock pa doon sa ano. Pero kung wala kayong makita, then pwede kayong ano kayo sa akin, then bigyan ko po kayo. Pero ano lang po, soft copy lang po, PDF file. Okay, salamat Tapanuman Joshua. Then if the time for the mitzvot is at night, di ba, umaga, then kailangan mo mag-run away. Kailangan mo tumakbo or kailangan mong madaliin. Because tomorrow is another day. So, ngayon, kapag kagabi naman yung utos na performing mitzvah, halimbawa, pagpalagay natin good deeds, visit sa patay, gagawin mo yan as earliest as possible. Doon sa pinakamaaga. Halimbawa, alas 4, alas 6, alas 7, alas 8. Huwag kang bisita noon alauna. Kasi pwede tulog na yung may namatayan. Siyempre, ano din sila. So, gawin mo sa pinakamaaga or sa pinakamagandang panahon. Joshua Cortez from Zamboanga City. Bro, yung may Muslim din sa Catholic school. Exempted sila sa religious activity like mass and prayer. Same din sa Noahide and other Christian denomination. However, be honest sa interview if gusto mo talaga sa Catholic school. Yes, actually, ang problema din sa iba, especially yung mga yung gusto talagang mag-excel yung mga anak nila, yung malalaki ang grade. Pag nakita nila na, alam nila na kahit na hindi na maganda yung tinotolerate pa din nila kasi takot sila na yung mga grades nila. Ay, kasi kung hindi ko pasalihin ng Christmas party yung anak ko, baka bumaba yung grades. Meron yan. Cebu. So, ano nangyari? Ay, hinayaan ko na. Pinagsabihan ko na. Ayaw makinig kasi takot yung grado nila. Ang importante nasabi ko yung So, kung sana naging honest lang doon sa interview na walang takot ba, kung hindi makasali, then bawas mo sa grado ko. Kung sana naging honest lang, matapang na itayo yung sariling religion niya, wala sana problema. Ang kaso, hindi ganyan yung nangyayari. Hindi ganyan ang nangyayari. Buti sana kung pareho tayo doon kay Jason Benoit, na nag-aral yung anak niya, tapos may religion na subject. Hindi naman lahat Katoliko. So, medyo umalma si Jason. Ayun, siya nagturo doon sa anak niya. Forward din siya ng report doon sa teacher niya na tinuruan niya yung anak niya. So, ganyan ba? Maging matapang. Huwag mag-alala na kung ibawas mo nila sa grades. Ay, sa inyo na yung 90, sa inyo na yung 95. Aanhin ko yung sobra. 75 lang naman ang hinihingi para makapasa. Di ba? Tingnan nyo yung 75, naging presidente. Yung mga yung mga summa cum laude, yung mga ano na yan, mga top notcher na yan, lang, bata-bata lang. So pag mo talaga, kahit na public school ka, kahit na depende na talaga din yan sa bata. Ang importante na hindi makontaminate yung mga anak natin dun sa mga school na hindi tama. Yung mga kaya sinasabi ko sa inyo, na pag nakita ganin ninyo na lalo na doon sa mga kabataan natin na nagkakaroon ng nobya na mga ibang relihiyon, pag nakita ninyo, mag-isip na kayo. Kasi kung hindi nyo madadala yan, kayo ang dadalhin yan. Ngayon, kung kayo madadala, talo kayo. So, kung hindi talaga madala, na pwede bang ikaw pa madala, iwanan mo na. Yan, ganun lang yan, daming babae. Wala tayong magagawa dyan. Hindi talaga susunod, iwanan na. Pero gawin lahat ng paraan para kahit paano matuto, dandahan. Pero kung nakita mo talaga, wala talaga, iwanan mo.
Kasi marami matatalo sa iyo dyan. Yung mga anak natin. Kahit na hindi anak natin. Okay? So, yun nga, no, if araw, yung mitzvot, kailangan gawin ng araw. Umaga. Huwag tanghali. Kailangan gawin kaagad ng umaga. Kapag kagabi naman ang mitzvot, gawin ng early evening. Okay? Herbert Pamesa. Aki, ano po ba ang YPS? YPS is Yeshiva Perkishoshanim. Then, ang Divine Code Book po ba, ay yan ang ginagamit mo ngayon? Okay po, ang Divine Code, ang author po niyan is actually ang Asnoak International under Rabbi Moshe Weiner, translated by our very own Director Michael Schulman. So, yan ang sa atin, yung Divine Code. Yan ang atin talaga. Then, yung sa YPS is, bahala na sila. No, mag-continue dyan. May mga grupo na gumagamit ng Book of YPS. Then, bahala na sila. Huwag natin silang pakialaman. No. Okay? So, this even at the expense of performing the mitzvot among a larger group of people. So, kahit na yung isang mitzvot is para doon sa marami, halimbawa, pag-uusapan natin yung mitzvot ng pagtulong sa ibang tao. So, alam niyo naman na tayo kahit papano, gumagawa tayo ng paraan kapag kami kailangan tulungan. So, kahit na gumastos pa tayo, being one group, then it is fine. So, we need to do this as early as possible. Kung umaga may nanghingi ng tulong, umaga natin bigyan. Pero kung kailangan talaga kahit na hapon, as long as nagbigay, pero kung pwede umaga, umaga. O pag gabi na, then gawin natin sa maaga pa ang gabi. Huwag doon sa mga launa, alas 2 ng gabi. Okay? Halimbawa, syempre, pagpalagay natin, umaga tayo nag-post, tapos gabi na nakita, kasi, may trabaho. Okay, Aguilar Jean from Taguig. Hindi lang shadow ang idol sin ng anak mo pag mastay ka kasi kuta ng idol worshiper. You need to be there if flag what they pray idols. Always ma-heard until memorized. Mabuti talaga ang anak dapat. Okay? So, yung gaya na sinasabi ni Aguilar Jean na maraming paraan kung paano ka makontaminate ng mga depicable idols. Yung mga depicable idols, mga idols yan siya na hindi kalimitang sinasamba. Hindi siya kilala ba na sinasamba? Pero andyan siya. Sinasamba ng ibang tao pero hindi lang masyadong kilala or hindi siya talaga sinasamba. So, hindi ka pwedeng magka-benefit kasi 3 or 4 dimensional siya tapos whole body, hindi ka talaga pwedeng mag-own. Otherwise, it is nullified. Hopefully na, alam din natin syempre kung ano nullified. To devaluate the idol. Halimbawa, yung isang idol may halaga na 10,000. Buo siya. 4-dimensional, 3-dimensional. Ano siya? Buo. Pagpalagay natin 10,000. So, kailangan ma-devaluate mo yung value niya. That is nullification. Okay? Halimbawa, itong idol na to, putulan ko siya ng ulo. Ang tanong, mabebenta mo pa ba siya ng 10,000? Di ba? Hindi na. Kahit na 1,000, hindi ako bibili dyan. Putol ulo, aanhin ko yan. Mamaya, matakot pa anak ko dyan. Di ba? So, bababa yung value niya hanggang sa wala na siyang value. So, yun ang sinasabing nullification. Yung i-devaluate yung value niya. Putulan ng ilong, lugitin ang mata, putulan ng leeg. So, ano yung pinakamaganda para ma-devaluate talaga siya? And only a Noahide or a Gentile can do this. This is not permitted for Jewish. They cannot nullify an idol. Kasi yung utos nila is to destroy fully the idol. While a Noahide can nullify an idol. So kung gusto nila ibigay yung idol nila dun sa mga Gentile, pwede. But
kailangan nila muna mag-hire ng mga noahide who is knowledgeable po of nullifying an idol. I-nullify, kapag pinutulan niya na ng ulo, then pwede nang ibigay ng Diyo doon sa kapitbahay na kasama po dyan ang manika. Para sa information no, ng mga bago, kahit manika, bawal po. Kasi ang manika is actually complete body siya. Complete body, may 4-dimensional. May harap, may likod, may tigaliran, may taas. 4-dimensional siya. So, bawal talaga tayo mag-own. Although, hindi yan siya sinasamba, pero according to Torah, not to own an idol, okay? Number 2, yan siya dun sa 10 utos, not to make or own an idol. So, kahit sa atin, ano yan siya, part yan siya ng no to idolatry. Bale, ano yan siya, branches yan siya, detailed yan siya. So, yun, bawal din sa atin. So, kailangan nating i-devaluate kasi hindi tayo pwedeng mag-own. So, pwede lang siya magiging nasa poder natin if it is nullified. Okay? Hopefully na intindihan po ng marami, no? Okay. It is better to perform a mitzvah yourself than means of an agent. Okay, halimbawa, may na ospital. Tapos, wala ka namang kakayahan, siguro, hindi ka ganun kalakas, hindi ka ganun ka active gumalaw, iutos mo lang na, uy, tulungan niyo siya, ito pera, dalhin niyo sa ospital. Actually, pwede po yan. Una, kasi kung ikaw lang mag-isa noon, medyo mahirapan ka. Pero kung mag-uutos ka ng medyo malakas sa'yo, tapos pwede marami pa silang mautusan mo, magtawag ka, pwede po yun. So, pareho lang na ikaw yung gumagawa doon sa ano. Pero kung kaya mo naman, kahit na ikaw lang mag-isa, samahan lang, pagtawid, samahan lang sa ano, then iutos mo pa, mas mabuti na ikaw talaga yung gumawa. Ito yung sinasabi po dito. It is better to perform a mitzvah. It is better, mas maigi na tayo yung gumawa sa isang utos sa sarili natin. Kaysa mag-utos tayo dun sa ibang tao, uutos ka talaga, kaya mo namang gawin. Pero kung hindi mo kaya, din mag-utos ka. So kasama ka dun sa ano, Ling Ubagores from Balingasag. So yung may tanong ako about sa classroom opening and closing prayer. Okay, first period kasi ako. So mag-opening prayer in Jesus name ang naituro ko kasi hindi pa ako nagtura study noon. Paano ko ba? Okay, meron po tayong mga paraano kung ano ang gagawin dun sa mga prayers during morning prayer at saka sa So most of the time ang tinuturo po natin diyan is yung Almighty God. Yung mga teacher po natin na mga kasama dito sa dito sa Sambonga, marami po tayong mga teacher diyan. Hindi na po sila nagtuturo ng prayer kasi natural na turuan natin yung mga anak, yung mga estudyante ng prayer para matuto kahit paano ng prayer. So nasa teacher na yan kung paano niya tuturuan. So kung Catholic yung teacher, natural ituro niya yung Catholic na prayer. Pero pwede po kayong mag-improve. Kasi wala namang binibigay talaga na standard ang DepEd kung paano ang pagturo doon sa prayer. Wala siyang standard na ganito yung prayer na ituro ha. So nakadepende talaga yan sa teacher kung ano. So syempre, kalimitan sa teacher Catholic, okay, nasanay din sila na All of Mary, Father of God. So ano ba yan? Mary tapos naging Mother of God. Paano nagkaroon ng Mother of God? So, you know, depende po yan sa atin. Okay, Ling Ubagores, try to connect me tonight, then ask for a copy of Almighty God. Okay, salamat, Ling Ubagores. Okay, Aguilar Jean from Taguig, akiyong may naunang gawin.
ang dapat na sa'yo na mitzvot, may kasalanan ka ba? Aki yung may naunang gawin. Halimbawa, may trabaho ka, and yet nakakita ka ng mitzvot, then you need to stop if it's okay. Kung pwede siyang mahinto yung ano na yon, priority mo talaga yung mitzvot. Pero kung hindi talaga din siya pwedeng iwan, kasi hindi ka naman din pwede magnakaw ng oras, halimbawa, nagtatrabaho ka, tapos nakakita ka ng mitzvot, na nakawin mo yung oras ng kumpanya para lang gumawa ng isang mitzvot. So, it is a test in the side doon sa employer mo. Test yan, although nakagawa ka ng mitzvah, good, may reward ka, pero may punishment ka din because you are doing test. So, kapag ka, nakita mo yung isang mitzvah, tapos nalalapit, ngayong time na to, first talaga, pag bagting ng recess, gawin ko talaga, bibigyan ko yung batang yun ng pagkain. Pero kung okay lang din naman kaya lang hindi natin sigurado dahil doon sa test. Kung hindi mo okay lang kung kung self-employed ka, pero kung nasa nagtatrabaho ka doon sa ibang tao, doon kasi talaga papasok ang test kapag ginamit mo yung oras ng trabaho para doon sa ibang Joshua Cortez, bro, yung since Torah is against idolatry, I think that Torah is also depriving our generation to become future artists sa larangan ng sculpture. Actually, sa ating mga sculpture is not advised talaga. Hindi talaga yan siya na-advise. Kung meron kang alam na pwedeng gawin mo, wag lang ang sculpture. Kasi kapag yan yung gagawin mo, matulad ka ni tira. Or nung binibilhan tira ng idol para ipagbenta doon sa idol store niya. So kung ganun, kasi hindi ka din pwede mag-benefit Gagawa ka ng sculpture, tapos mag-sculpture ka, tapos benta mo doon sa iba. Hindi din yan siya pwede. Do not benefit in any idol thing. So kung may gawin ka na iba, so huwag gawin. Kaya nga sabi ko, halimbawa gaya ng mga mason. Minsan may mga building na may design na gruto. Di ba? And yet they are commanded to do this as part of the project. So, yun ang mahirap na yan ang isa sa mga mahirap na pwedeng gawin doon sa trabaho mo. Kasi bawal talaga mag-build. Bawal mag-benefit. Nag-benefit ka na, nag-build ka pa. So kung may ganyan, kailangan mo magkaroon ng kontrata doon sa may-ari. Boss, pwede ba gawin ko tong structure na to? Pero pagdating doon sa grotto, dahil nga alam mo naman siguro na iba yung religion ko, hindi ako pwede. Pwede, pakontract mo na lang yan sa iba. Nasa sayo, nasa guts mo yan. So wala kang guts, then wala kang glory. Tapos, kapag ka nabigyan ng kontrata yung ibang tao sa paggawa ng growth, huwag ka ding manghingi ng porsyento doon. Kasi pag nanghingi ka, meaning you are benefiting. Kaya nga sabi ko sa inyo palagi, mahirap maging mabait, napakadali maging masama. Okay, salamat Joshua Cortez, Ling Obagores, yes, Brother Yong, thank you so much. Then, Ronald Yap, saan nga dito si Ronald Yap? Palagi ko talaga makalimutan yung lugar niya ba. Okay, brother, paano kung nakahukay ka ng Golden Buddha? Ginto yun. Pwede ba lusawin? Yes. If halimbawa, you are a treasure hunter at nakahukay ka ng golden, hindi mo pwede sabihin na idol yan, hindi mo pwedeng yan. You can benefit an idol by nullifying it. A Noahide can always benefit an idol as long as it is nullified. So how to nullify a golden idol? You have to melt it. Then that is already nullified. And salt it. You can benefit something from the nullified idol. Pwede mo nang, halimbawa, yung basagin yung idol. Tapos gusto mong gawing ihalo mo sa masa para dumami yung masa. Pwede yan siya. Pero ang Jewish, hindi pwede.
Hindi pwede. Kasi they cannot benefit and their order is to throw it in the sea para hindi talaga pakinabangan ng ibang tao. Salamat Ronald Yap, Jigs Benoat from Usami City, Misamis, Orokita. Saan ba yung kanila? Marami namang magagawa ang sculptor basta hindi tao ang ookitin. Okay, actually, pwede po ang sculptor doon sa mga animals. Pwede po sila. Only human body ang hindi pwede. Okay, salamat Jigs Benoat. Tanak, Noahide may voluntarily perform some Jewish mitzvot in order to honor God. Example often mentioned by rabbinic authorities include giving charity. Okay, nasaan ba yon? Okay, any Jewish mitzvah, if there is no history involved of that mitzvah, then you can always do the same mitzvah. Yan po tatandaan natin, no? Especially those mitzvah that has logical meanings. Especially those mitzvah na meron pong beneficiary niya yung common individual. So, hopefully nakuha po natin, no? Sana ba yung tanong na yon? So, yes, we can benefit the Jewish thing, especially charity. Charity for us is actually not a mitzvah. It is a voluntary. It is part of the good deeds, the highest good deeds, and it is common sense to help other people. And you are rewarded because of this. Okay? Nick Itstadle from Malaybalay Bukidnon, learn and apply agad natin to para hindi makalimutan. Okay? So, salamat Nick, no? Nasaan yung mga ibang tanong? Nawawala kasi. Studying parts of the Torah related to Noahide laws. Actually, hati po ako dito, no? Studying parts of the Torah related to Noahide laws. Yes, this is good, no? This is good to learn about Noahide. But it is also necessary to study the Jewish law in order to know dun sa boundaries, hindi not to observe, but to learn the boundaries of each ano. Kasi itong pag-aaral kasi ito is para lang itong panliligaw ng isang babae. O kung saan, kung hindi mo siya kikilalanin, ay wala talaga kayong maayos na pagsasama. Wala kayong maayos na pagsasama. So, kailangan mo siyang kilalanin. O, hindi ko mo na binabantayan mo siya, hindi ko mo na ganon is wala ka ng tiwala. Kasi hindi naman kayo nagsama mula nung maliit pa. So, to know him, to know her, then kailangan mo siyang obserbahan. Pag na-observe mo na siya, then pwede ka na mag-decide. Pwede ka na maka-adjust. Kung hindi mo kilala, then problema talaga yan. So, kailangan mo siyang kilalanin. Katulad lang din yan doon sa pag-study ng Torah. Kailangan mo kilalanin ang Torah. Kasi paano mo mamahalin ang mga Diyo kung hindi mo kilala sila, kung hindi mo alam kung ano yung ginagawa nila. So, ang posible niyan, magagawa mo yung ginagawa nila. O magagawa mo. Hindi mo alam, ano na pala, creating another religion na dahil sa kakasunod natin sa kanila, tayo pa napahamak. May problema. Kaya bantayan talaga. Sa lahat ng bagay, dapat maging observant ka. Hindi sa dahil walang tiwala, dahil sa ano na lang yan, sabi-sabi na lang yan, rason na lang yan na Pero ang totoo talaga niyan, kailangan ka mag-obserba kasi pag hindi ka nag-obserba diyan, doon ka na talaga sa dulo magsisisi. Hindi ka nagbantay eh. Hindi ka naging mapagmasid, hindi ka naging hindi mo naman kasama yan sa buong buhay mo. So mas maigi talaga na magkaroon ng long engagement. Hindi din ako sang-ayon doon sa yung matching. Hindi din ako sang-ayon diyan.
O, lalo na dun sa mga Gentile. Sa Jewish siguro kasi kultura nila eh. O, pero sa atin, sa ano, ang mangyayari dyan, pag nagkagulo yan, damay ka pa talaga na ikaw yung nagmamatch. O, dapat hayaan mo sila na matuto dun sa sarili nila. As long as napalaki mo siya ng maayos, then ano, kasi pag nagkagulo yan, ikaw yung nagmatch dyan, nagkamali yan, problema ka talaga dyan. Kasama ka sa sisisihin dyan. Kala ko ba, buti yan. Kala ko ba, ganun yan. Patay ka dyan. Okay. Paano Akiyong kung sculptor na ang kinagisnan mong hanap buhay before ka naging no-hide? Yun nga, hindi lang naman yung paggawa ng idol ang idol na tao. Ang bawal doon is idol na tao. Pwede ka gumawa ng idol na animal. Ang Kalamba, Misamis Occidental. Salamat, Ate Jigs. So, kung sculptor ka, di gawa ka na maraming peacock, maraming tiger, maraming wag lang yung human body. Kasi yun talaga ang nasa tura na you cannot own. Do not make. Okay, sana yung ibang tanong na wala. Paano Akiyong kung okay. So lang kayo, sana ba yung one comment, ano to? Ayun. Jigs Pinoak. Okay, Aguilar Jean, Akiyong, Mitch Baba, kung makadala ka na no-hide siya from Cavite po to Daraba. Okay, to Daraba means thank you. Then, okay, as always po, kapag halimbawa you are a no-hide, excuse me, shameless. Say it for me, shameless. So, yun nga kapag no-hide ka and yet you convert a person from idolatry, tapos nadala mo siya dun sa no-hide, then it is like actually na parang nanalo ka ng loto or parang nanalo ka ng buong mundo. Kasi great reward talaga na makagising ka ng isang tao na mapabalik mo dun kay Hashem. Napakalaking po yan. Napakalaking reward po. Okay, Joshua Cortez, yung Golden Cup, animal din iyon, so allowed iyon, sculptor na baka. Yes, actually allowed yun. Kaya lang sinamba eh. Yun kasi ang problema. So, kung sana ginawa lang yun for purposes of decoration, then wala pong problema. Ang problema, ginawa talaga yun para sambahin. So, hindi siya pwede. Sana gumawa sila ng Golden Cup para display lang doon sa nila, tabi-tabi, din wala problema sana. Ang kaso sinamba. So kahit na animal ba sa sinamba, magiging bawal siya. Kaya lang yung pagbabawal is yung particular lang na animal. Hindi ibig sabihin na lahat ng baka is bawal na. O yung particular lang na bawal. Pero human body, bawal talaga. Okay, Grace Molly, Libriot, amen. Okay. Okay, what if somebody will invite me to a radio program? Wala na. Yun ang problema dito, bro. Yung, nasa na? Okay, sana yung tanong mo, Jigs. Wala na. Hindi ko din Ay, nako. Balik mo na lang, Jigs. Nawala talaga. Okay, so Joshua Cortez, Golden Cup is animal, tapos bakit bawal? Kasi sinamba. O kung hindi nila sinamba din, okay lang yun sana. Okay. So, it is better,
Joshua Cortez, so paano yon human sculpture ni Dr. Jose Rizal? Bawal din pala yon. Hindi naman yon sinasamba sa Luneta sa mga hindi Rizalista. Okay, kapag ka whole body po, bawal po talaga. Kahit sino, kahit na si Andres Bonifacio, bawal. Pero half body, pwede po sila. Yang kaso whole body yung ginawa. So bawal ka dun magpailalim. Magpaanino, bawal ka magsabi na, ay, ganda-ganda. Kasi nga whole body. So bawal siya. Salamat Joshua Cortez, Nick H. Tadley. Okay, what if somebody will invite me to a radio program to share our belief system? Are we permitted to do that? Kasi para din yung missionizing katulad ng ibang idolatrous belief. So, if you do this the way the other belief do, din bawal po yan. Kasi hindi ka po pwede gumaya doon sa mga paraan nila. At all cost, dapat nakakaiba yung paraan natin. Hindi yung gagayahin natin sila kasi nasa program TV sila. Tapos ginagawa nila yung gagawin ko to kasi sila din gumagawa ng ganyan. Then that is bawal. Dapat hindi ka gumaya dun sa ginagawa nila. So gagawin mo yan, na-invite ka personal ng radio to para magsalita doon, may pahayag mo yung mo din, that's okay. Okay lang yan. Pero kung pumasok ka doon kasi katulad nila, gumaya ka, di wala din. So, yung gaya-gaya talaga, bawal talaga yan. Tandaan natin yan, bawal yan bro. Yung okay. Salamat, Jigs. Amen. Okay. Okay, what if somebody, okay, tapos na yan. Grace Molly, what if somebody will invite me to. Kaya hopefully naintindihan nyo yung tanong ni Jigs na if may mag-invite sa'yo, then you can go. Pwede ka pumunta doon na para magsalita kung ano. Pero kung ang mo dahil nila, gaya ka din doon sa kanila, doon ang problema. Kasi hindi talaga tayo pwede gumaya. Kailangan natin mapagmasid ba? Na bantayan natin bakit sila nag-i-invite? Para sa religious purpose yun. So ano kakaiba mo dun sa kanila? So dapat ganun siya. So kung oras mo talaga somebody invite tapos may sponsor para magsalita ka, din why not? Bakit hindi? Pero inimbita ka dahil kagaya ng iba, ano ang problema? So, hindi po tayo pwedeng gumawa ng mga bagay na ginagawa na ng mga idol worship. Hopefully na kuha po ninyo yan ha. Hindi po lahat ng ginagawa nila ay pwede natin gayahin. Kahit na magpapahiwatig lang tayo doon sa tura natin, sa sa utos natin, magandang bagay yun. Kaya lang, nandun ka sa gitna eh. Yung mga naandyan, di naman makikinig sa iyo yan. Hindi mo madadala yan. Ilang beses na ako napasabak sa mga ganyang Hindi mo madadala yan. Papagaw ka na lang. Hindi mo madadala yung mga tao na nasa plaza, hindi mo madadala yan. Siguro kung may makikinig na mga mga nasa mga bukid-bukid, yung mga nakikinig ng mga ganyang pwede, pero yung kasama mo, tapos sila yung kausap mo, hindi makikinig. May mga personal interest yan sila. Dedepensan talaga nila yung kanila. Okay, Akiyong, Aguilar Jean again, Akiyong, kung may dapat na mitzvah pero dahil slow ka, naunahan ka ng iba, gawin mitzvah, nakasama ka ba doon? Kuha ng iba ng good deeds na dapat sa'yo. Hindi ko maintindihan, make it short and okay. So, yun nga meron pa. Sige, tanong pa kayo. Okay. So,
So, one should always perform the entire mitzvot. Kailangan gawin ang kabuuan talaga ng isang utos and not a portion of it. Halimbawa, pagpalagay natin, babasagin ko tong idol na to. Mamaya na lang. Yung mga ganyan ba, yung hindi mo tatapusin yung mitzvah. So, hindi yan siya pwede. Teka, Gilarjin, nagkasala ka ba na ang baka gawa na dapat sa'yo? Nagkasala ka ba kung ang yan? Okay, paki-rephrase Sis Aguilar-Jin, yung concise ba, yung naiintindihan talaga. Yung naiintindihan talaga. Okay, yung kung may dapat na mitzvah, pero dahil slow ka, naunahan ka ng iba gawing mitzvah, nagkasala ka ba doon kasi nakuha ng iba? So kung may mitzvah, tapos nakuha ng iba, naunahan ka ng iba, walang kasalanan kasi ang paggawa ng mali doon sa mitzvah, yun ang mali. Pero kung hindi mo siya nagawa, pero nakita mo, kaya lang naunahan ka ng iba, then it's okay. Bless mo yung tao na nakagawa. Sabihin mo, ay, Baruch Hashem, at least nakagawa ng tulong yung tao na yun doon sa ibang tao. Naunahan lang ako. Okay lang yun. Kaya salamat, Jen Aguilar, naintindihan ko din katagalan. Bro, yung sa Joshua Cortez, bro, yung sa aspect ng wasting seed ba, if ayaw mabuntis ng babae dahil hindi pa siya handa, are we allowed to use condoms or withdrawals for the reason of not according to Torah? Actually, sa lahat, kung pwede, wag talaga gumamit ng withdrawal. Condoms, actually, not advisable, kasi din yan may problema yan. Although, may ang mga rabay niyan, paraan, pero hindi po yan siya safe. So, kung gusto nyo, pwede namang gawin yung rhythm, yung monthly, bantayan yung monthly. Pwede din namin na pagkatapos patayuin mo yung babae para mahulog. Ang importante lang, napasok talaga dun sa loob ng vagina. Okay? So, wag sadyain na bunutin, wag sadyain na ilagay sa isang lalagyan tapos bunutin pa din. So, this is actually equivalent to wasting seed. So, kung mag-cause naman ng threat doon sa babae na din gawa ka na ibang paraan. Maraming paraan. Okay, pikuwak ni fish. Actually, natanong ko na to sa rabay, Sabi ni mentor dyan is actually, sabi niya, you're not ready. You're not ready. Just do the 10 Psalms. Sabi ng mentor natin. Okay, salamat, Jigs. Okay, clarification. Grace Molly, clarification lang po, bro. Ano po dapat gawin kapag ang pamilya ay mga Catholics? Ikaw lang ang no-kahit tapos napatay ang isa sa parent na sunod ang majority na mga kapatid na Catholic sa burial and evening service. Tutulong pa rin ba ang no-kahit financially sa mga pagpapakain sa mga tao na uma-attend sa mga nobena? So kung nobena yung papakainin, then huwag ka tumulong. So, pwede ka tumulong sa pagkain ng mga bisita, lalo na kapag nasa malayo yung bisita. Hindi naman natin maiwasan na merong mga kamag-anak na galing sa malayo at kailangan tumira doon. Pwede tumulong doon sa pagkain. Pero kung particular pagkain para doon sa nobena, then hindi ka pwedeng kumain. Hindi ka pwedeng tumulong. Lalo na doon sa 40 days nila, pasiyam nila, tapos 40 days, may kain dyan So, bawal doon. Hayaan mo na sila na gumawa niyan. Maliit na bagay lang yan. Pero sa atin, napakalaki niyan. So, sila na, bahala na sila dyan. Yan, paniniwala nila pero tayo, iwasan po natin na, kasi, yan nobina yan Padasal yan So, wag tayo maging part sa mga ganyan. So, salamat sa tanong, Grace Moore.
John Patrick Campos from Tampilisan, Zamboanga, just like precious jewelry or gold. Ang tinuod na belief is dili jud dapat siya isuroy-suroy or kay ang tao is mangita jud na siya sa tinuod. For example, na ay magsuroy og mga mahal nga jewelry and maingon siya tinuod ni 100% diamond jud ni siya. So which is dili siya katuuhan kay if tinuod ang iyang jewelry dili unta na niya isuroy. Yahaman gisuroy, it means dili tinuod iyang jewelry. Kaya ang tinuod is dili na isuroy. And automatic, ang tao is mangita jud sa tinuod. Parehas sa atong belief. Okay. Salamat John Patrick. Actually, natuto talaga to siya sa mga lesson natin. Bata pa to siya, pero marunong na to. O na, ang totoo is hindi yan kailangan ilako. Kasi mga peke lang yung ilalako. Yung original na, halimbawa, sapatos. Kapag bagong gawa yan, hindi mo yung kailangan ilako, ilalagay sa isang pwesto para ma-maintain niya yung dignity niya kasi mamahalin siya. Kung ilalako mo, ano yan magkano yan? 1,000. Ay, 500 lang pera ko. So, mabenta mo siya ng palugi. So, kapag pumayag naman ng 500, ibig sabihin, hindi yun siya totoo. Imitation yan siya. Kasi, pwede niyang yung degrade yung value niya. So, ang totoo, nilalagay yan doon sa isang pwesto. Otherwise, kung totoo man yung binenta na pinayagan niya 500, maybe binili niya yung sa ukay-ukay, binili niya, second na siya ba? So, pwede yan siya. And yet, sa ano po natin is hindi po yun pwede. Kailangan po, palaging special po yun kay Hashem. Okay, salamat, John Patrick Campos from Tampilisan, Zamboanga del Norte. Aguilar Jean again. Kung gayahin ang diskarte ni Abraham na migay ng food, good deeds po ba? Okay, yung yes. Actually, ginagawa namin yan noong araw dito sa Davao City nung andito pa mga bata pa yung mga anak ko. Tapos marami pa mga youth na naandito. May mga tsidaka naman sila. So, tinuruan ko sila na sila magluto, sila magbalot. Tapos, kinagabihan, inaano nila, dinadala namin doon sa plaza kasi marami nakahiga doon na walang pagkain. So, binibigyan namin. Doon naka-experience kami na hindi tatanggapin kasi gusto nila Jollibee daw. Okay. Wala kaming pera. Ito lang kaya namin. So, bigay namin doon sa iba. So, Ling Obagores from so yung kung ang isang rabbi means teacher, so ikaw ba ay pwede rabbi ang address? Actually, kapag ka rabbi ka kasi, na yung mo, mataas na, kagaya ng mga ginagawa ng ibang noahide na may mga katawagan na Mori, sila, masyado silang obsessed doon sa positioning. Ako, okay lang po ako tawaging igso. Nahiya po ako doon sa sarili ko na tawaging teacher, tawaging samantalang hindi naman talaga ako totoong teacher. Isa lang po ako mag-aaral din na gusto talagang matuto. This is my way of learning. Although sabi ng mga rabbi, you're a teacher, you're a Mori, you're a rabbi. Some people say that I am a rabbi. Hindi ko pinapansin yan. Mas gusto ko tawagan niyo ako ang Brother Yong. Mas gusto ko tawagan niyo akong Iksoyong. Mas gusto ko tawagan niyo akong Yongyong. Okay lang yun. Medyo sweet pa dating. No? Kasi kung ganyan na yung katawagan, masyadong mataas ang tingin ng mga tao. In which, mahirap na po siyang lapitan. Lalo na dun sa mga walang-wala na tao. Mahiya na yan silang lumapit. Gusto ko yung, lang ako, kaya lang akong akbayan ng mga mahihirap. Kaya din akong akbayan ng mga mayayaman. Para hindi po magkaroon ng distance yung mahirap at saka So, okay lang ako. Okay nga lang ako humiga doon sa mga papag. Kaya nga kung minsan nahihiya ako doon sa mga taga Balingasag. Kasi pag tuwing ako pumupunta doon, nag-hotel talaga. Alam ko namang mahal yung hotel doon. So, okay lang sana kung medyo mayayaman talaga yung okay lang. Kasi offer naman din nila yan. Tsidaka din nila yan. Okay lang yan. Pero pagtingin ko na medyo may kaya pero hindi ganun ka
Mas maigi na ibigay natin yan dun sa mga poor. Okay lang kung humiga dun sa mga bangko. Okay, so hanggang sa susunod, no, kulang talaga yung oras natin. Anyway, pwede pa tayo extend. Tanong pa kayo. Tanong pa kayo. Hindi ko na lalahatin tong kasi ayoko din kasi masayang yung topic. Ayoko din masayang. Kasi pag nasayang yung topic, dito to. Lalagay ako ng palatandaan para dali kong balikan. Okay? Kasi pagkatapos nito, doon naman tayo sa good deeds. How to do the good deeds. Then, pagkatapos niyan, doon naman tayo sa Chidaka. Okay, para yung tatlong yan, ma-take up talaga natin at alam natin kung paano talaga gagawin. Okay. So, wala nang tanong. Okay, ganang gabi po sa ating lahat. Okay, may isang tanong. Joshua Cortez, Pabol. Kung ganyan ka bro, yung candidate ka sa pagiging Messiah, Gentile ka lang. Yan lang sa character traits mo, pero kung Jewish ka, baka ikaw hindi malayo. Totoo yan. The Messiah is actually a Jewish. Okay? So, maraming salamat po. Naalala ko tuloy yung isang babae na kasama natin nung nag-attend ako minsan. Hindi ko pa pangalanan kasi nandito siya. Sabi niya minsan sa akin na, Brad Jung, tanaw lagi na ako, ba ikaw ang Messiah? Natawa ako. Sabi ko, bata pa talaga to. Okay, so hanggang sa susunod po, gandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God, in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, the Lord is my shelter, and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Ni eta
Shevet Adonai, Kol Mechayai, Lakavot Benoam Adonai, Lakavot Benoam Ol Bebaker Bekano. Benoam Adonai, Lakavot Benoam Ol Bebaker Bekalo, Ol Bebaker Bekalo. Gandang gabi po. Good evening.